Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Totoo bang anak mo si Aiden Gonzalez? Nakarating agad si Lois sa puso ng kanilang pagbisita nang lahat sila ay nakaayos sa paligid ng fireplace sa kanyang sala. Paano ninyo nalaman ang tungkol dyan? Ungol ni Juan Carlos at ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay, na natatakot na sa hindi maiiwasang pagtatanong ng kanyang mga magulang. Si James, sagot ni Juan. Nakalimutan mong nag-report siya sa akin. Tama, nagalit si Juan Carlos. Dapat niyang paalisin ang kabuuan ng mga ito at kunin ang sarili niyang mga tao. So, lumuhod si Lois, nagniningning ang mga mata sa pag-asa at expectation. Siya nga, pag-amin ni Juan Carlos. Nakumpirma na ba ito? Tanong ng kanyang ama na nakakunot ng malalim na noo. Oo, ito ay, hindi ka panipaniwala, napaluha si Lois, at hinawakan siya ni Juan habang sumisinghot, at ang kanyang mga kapatid na babae ay ibinato ang mahinang tingin sa kanyang direksyon. Mamasa-masa pa ang mata niya, ang kanyang ilong ay mapula at may bitik-bitik. Ang kanyang ina ay muling nabuhay sa walang katapusang mga tanong at kahilingan. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang hawakan. Dalhin mo siya sa akin. Sa taas ba? Nakatayo na siya, akmang aakyat sa glass staircase, nang pigilan siya ni Juan Carlos. Wala siya dito, ma'am. Kasama niya si Ivana sa Forest Creek. Bakit? Tanong niya sa matinis, manipis na boses, namumula ang mukha niya sa pagkalito. Hindi ko maintindihan. Bakit wala siya dito? Bakit wala sila dito kasama mo? Ipinaliwanag ni Juan Carlos na ang mga bagay kasama si Ivana ay komplikado, ngunit tiniyak niyang dadalhin niya ang mga ito. Iuwi si Aiden sa lalong madaling panahon. Paano mo siya naitago sa amin? Inakusahan ni Juan, at sa loob ng 15 minuto, nawalan ng ulo ang lahat. Magdamag ay naging deadbeat na ama si Juan Carlos na pinahintulutan ang kanyang anak na mamuhay na parang anak ng isang dukha. Saang parte ng hindi ko alam tungkol sa kanya hanggang ngayon ang napakahirap intindihin. Alam ko na natutulog ka sa kanya. Masayang sigaw ni Holly, na lumalayo sa kanyang mga alaala. Tinawagan ko ito noong aking kaarawan noong ipinagtanggol mo ang kanyang karangalan. Tumahimik ka. Singhal ni Juan Carlos sa kanya. Wala kang alam sa relasyon namin. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may history ka pala kay Ivana? Huminto si Lois sa pagsinghot ng sapat na sapat para muling sumimangot sa kanya. Bakit ka nagkunwaring hindi mo siya kilala? Bakit itinatago sa amin ang katotohanan? Mommy, it's complicated. Well, pasimplehin mo ito para sa amin, anak. Buong gabi namin. Pumalit si Juan sa hindi pagsang-ayon na pagiling. Bumagsak si Juan Carlos sa armchair sa tabi ng fireplace. It was a hookup. Nagkita kami sa Crush Club 2 years ago, isang gabi kaming magkasama, at nawala siya sa buhay ko at muling lumitaw kamakailan. Ang mga gulat na paghinga ay umalangaw sa silid kasunod ng kanyang anunsyo. Si Juan ay mukhang handa ng putulin ang kanyang ulo, at ang kanyang ina ay hindi mapakali. Hindi maitago ni Holly at Willow ang saya. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay maupo na sila sa unahan sa kanyang sandali ng kahihiyan at nasiyahan sa bawat minuto ng kanyang kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging ang gininto ang batang lalaki, ang apple of the eye ng kanilang ama. Wala akong ginawang mali. Ibinato ni Juan Carlos ang kanyang mga kamao sa kanyang kandungan. Ewan ko ba kay Aiden?
Kung alam ko lang sana simula pa lang ay inalagaan ko na siya. Binalaan kita sa iyong buhay ng karahasan at ang iyong mga paraan ng pagnanakaw ay maaabutan ka balang araw. Tingnan mo ang kaguluhang ito. Sa lahat ng 6 na henerasyon ng pamilyang ito, walang lalaking Jackson ang nakapag-alaga ng anak sa labas ng kasal. Juan Carlos, binago mo ako. Sigaw ni Juan na mas malakas ang boses niya kanina. Pero hindi ang galit niya ang bumulaga kay Juan Carlos. Bakas sa mga mata niya ang disappointment. Medyo pinatay siya nito. Napayuko siya sa hiya at tinitigan ang mga kamay niya. Pasensya na kung binago kita. Ngunit naniniwala ako na sapat na ang edad ko para gumawa ng sarili kong mga pagpili, at nagbago ang mga panahon. Maaaring nagbago ang mga panahon, ngunit ang mga prinsipyo ay hindi. Sigaw ni Juan, ang buong mukha niya kasing pula ng buhok nila. And you know damn well every choice has a consequence. Gagawin mo. Walang sabi-sabi yan. He shot back. Balak kong alagaan si Ivana at ang anak ko. Mabuti, natutuwa akong nasa iisang pahina tayo, patuloy ng kanyang ama. Kakailanganin nating mag-set up ng isang meeting sa Gonzales upang. Masyadong maaga, tumayo si Juan Carlos at pinahinto ang tren bago ito makaalis sa Riles. Ang mga bagay ay komplikado sa Gonzales. May divorce silang pinagdadaanan. Oh dear. Napaluha na naman si Lois. Mukhang tuwang-tuwa sila noong nakita namin sila noong nakaraang buwan. Ang divorce ng Gonzales ay walang kinalaman sa iyong kasal, Juan Carlos. Kaya't huwag humanap ng mga kalokohang dahilan para umiwas sa paggawa ng tama. Tinuruan kita ng mas mahusay kaysa doon. Anunsyo ni Juan. Gawin mo itong sheet at balutin ito ng maayos at mabilis. Magkakaroon ng field day ang mga tabloid kapag nalaman nila ang tungkol dito, at hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo kung ano ang gagawin nito sa ating mga share prices. Ikakasal na siya. Kailan? Parehong naguguluhan ang kanyang mga kapatid na babae. Ang mga bagay ay nagbabago sa ilang sandali sa bilis ng pagsira ng leeg. Ang mga plano ay nangyayari at ang dynamics ay patuloy na nagbabago, kaya ang kanilang pagkalito ay ginawa sa naiintindihan. Ilang oras nang nagsimula si Juan Carlos sa palabas sa circo na naging buhay niya, ngunit siya rin ay nataranta. Kailangan niya ng 1 minuto upang kolektahin ang kanyang sarili at muling pangkatin at bigyang kahulugan ang lahat. Sa wala pang 24 na oras, nilampasan niya ang bawat emosyong may isip, nakipagdigma sa mahal ng kanyang buhay, nakatitig sa kalungkutan at dalamhati sa mukha. Pagod na pagod siya, hindi lang pisikal, kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung nagkaroon man ng reset button, pipindutin niya ito kaagad at magsimulang muli. Tahimik sa malaking bahagi ng pulong, nabuhayan si Willow na parang nabugbog ng kuryente. May dahilan siguro kung bakit niya siya inilayo sa iyo. Bakit hindi niya sasabihin sa iyo ang tungkol sa kanya? Binigyan siya ni Juan Carlos ng nakamamatay na tingin. Tayuan mo ito. Pero tama siya. Pinili niyang gawin itong mag-isa sa loob ng 2 taon. Si Holly, na laging handa para sa kanilang tag team fight, ay tumalon sa depensa ni Willow. Bakit ganoon? Juan Carlos, anong ginawa mo sa kanya? Walang babaeng nasa tamang pag-iisip ang magpapa-freeze sa iyo dahil alam mong bilyon ang halaga mo. Nagulat ako nang walang ibang babaeng lumalapit. Sa iyong reputasyon, sa tingin ko lahat tayo ay naghihintay lamang na mahulog ang ibang sapatos. Kawawa naman si Laura, siguradong nadurog siya sa balita. At kawawang Ivana, hindi niya alam kung anong mga kalansay ang lalabas sa closet mo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, hindi ka na magsasabi ng isa pang salita. Ungol ni Juan Carlos nang tawagin sila ni Dave para magkape. Nagpatuloy ang mainit na debate sa patio. Paano mo pinaplanong pangasiwaan ito? Tanong ni Juan. I'm giving you 6 months to marry Ivana, kung hindi ay mapupunta ang mana mo kay Aiden. Higit pang mga natulala na hingal mula sa mga kapatid at ina ni Juan Carlos. Salamat sa Diyos may ipon ako, Daddy. Napaungol siya. Kung hindi, paano ako mabubuhay kung wala ang iyong kapalaran? Tumigil sa pagiging matalinong asno. Ngayon, ano ang iyong mga plano? Hiling ng kanyang ama habang nagtatapon ng 1 toneladang asukal sa kanyang tasa.
Hindi niya pinatamis ang kanyang kape, mas gusto niya itong itim at mapait. Ngunit ang pinakahuling stunt ni Juan Carlos ay tiyak na nag-iwan ng lasa sa kanyang bibig na napakaasim. Si Juan ay nangangailangan agad ng isang bagay upang matamis ito. Humingi pa siya ng isa pang slice ng carrot cake kay Dave. Hindi natuwa si Juan Carlos sa lahat ng mga pasaway, ngunit natuwa siya nang makitang bumalik ang gana ng kanyang ama. Ito ay hindi kasing laki ng bago ang kanyang paggamot sa kanser, ngunit ito ay isang bagay at least. Huwag ka lang umupo dyan at ngumiti, kumunat ang noo ni Juan sa kanya. Anong plano mo? Kailan ang kasal? Kailan tayo magkikita ng apo namin? Masaya kung pakasalan si Ivana bukas kung gusto niya ako, pagtatapat niya. Pagkatapos ay naayos na. Ngayong darating na katapusan ng linggo, nakipagkapit si Lois sa kanyang mga kamay, muling nagniningning ang kanyang mga mata. Ito ay panandalian lamang, ngunit sigurado akong may magagawa tayo. Hahanap ako ng wedding planner, at siya na ang mag-aayos ng lahat. Magiging okay ba ang 100 bisita? Ibig kong sabihin, yan lang ang ballpark figure considering the time we have. Oh dear, ano ang tungkol sa damit ni Ivana, at kung gaano karaming mga tao mula sa kanya? Wala sa puso ni Juan Carlos na pigain ang pananabik. Ngunit kailangan niya. Mommy, umiling siya. Hindi. Bakit hindi? Pinisil ni Lois ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito. Juan Carlos, anong ginawa mo kay Ivana? Bakit hindi kanya pakasalan? May mahal na ba siyang iba? Yung ex-fiancé ba? Nakabitin pa ba siya sa kanya? Hindi, Mommy. Napabuntong hininga si Juan Carlos. It's none of that. Pagkatapos ano? Tanong niya habang nakatitig sa kanyang kalahating kinakain na cake. Nasaktan ko siya ng husto nitong mga nakaraang linggo, pag-amin niya. Ngunit sinusubukan kong ipanalo siya, Mommy. Hindi nakakagulat, inilibot ni Willow ang kanyang mga mata. Palagi kang numero 1 sa isang butas. Fuck off. Ungol ni Juan Carlos at itinulak ang hindi nagalaw na plato. Enough, hinampas ni Juan yung cup niya sa table. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay ang apo ko. Kailangan niyang umuwi kung saan siya nararapat. Wala akong pakialam kung anong gawin mo. Mag-grovel sa paanan ni Ivana kung kailangan mo. Pero gusto kong makilala agad si Aiden. Nagulat si Juan Carlos sa sinabi ng kanyang ama. Ilang oras na ang nakalipas, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng pag-iral ni Aiden, ngunit ngayon ay lahat sila ay humihingi na parabang ang kanyang anak ay ang Mesiyas mismo at bumalik upang iligtas ang mundo, at ipinaalala niya ito sa kanila. Well, ngayong alam na natin na nag-e-exist siya, gusto na natin siyang makauwi, giit ni Lois. Namiss namin ang 2 taon na kasama siya, at para lang alam niyo, cancelled na ang aming paglalakbay sa ibang bansa. Mas gusto namin ng daddy mo na kasama namin si Aiden. Hindi niya ito sinabi, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nag-iwan ng walang pag-aalinlangan sa isip ni Juan Carlos na siya, masyadong, ay inilagay ang sisi sa kanyang pintuan. Kung ako sa iyo, tatanggalin ko ang mga abogado, pagpapatuloy ni Lois. Wala nang mas delikado kaysa sa isang ina na nakakaramdam ng sulok. Sinubukan naming mag-usap, panimula ni Juan Carlos, ngunit kinawayan siya ng kanyang ama. Subukan mo pa. Maaari ba nating pag-usapan ang tungkol sa mga pagbabahagi at pamana, ngayon? Sa wakas ay sinabi ni Holly ang tunay na dahilan ng kanyang presensya. Hindi gusto o kailangan ni Aiden ang iyong fucking 3%. Umirap si Juan Carlos sa kanyang kapatid. Kaya't mangyaring bumalik sa iyong buhay ng indulhensya, at huwag kang mag-alala sa aking anak. Tumingin sa iyo. 2 minuto ka pa lang naging ama, at nagmamalaki ka na sa dibdib mo. Muling tumalon si Willow, at hindi na natiis ni Juan Carlos ang kalokohan nila. Tinawag niya si Dave at hiniling na ihatid ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi na kailangan ng seguridad. Aalis na kami noon pa man. Umiiyak na sabi ni Holly sa balikat niya habang hinahawakan ang Chanel bag niya at ibinato ang mink stole niya. Sumunod si Willow sa kanyang sariling mamahaling coat at isang Balenciaga handbag. Gusto niyang linawin na hindi totoong balahibo ang Amerikana nang pumasok sila kanina, ngunit hindi nagtiwala si Juan Carlos sa sinabi niya,
At naawa siya sa libu-libong hayop na pinatay para lang uminit ang kapatid niya. Kailangan ba yon? Tanong ni Juan nang bumalik si Dave at ang mga kasambahay sa kwarto para linisin ang kanilang mga tasa at platito. Mga anak mo sila, I don't have to tolerate their bullshit, sagot ni Juan Carlos habang naglalakad pabalik sa sala at pinaandar ang laptop niya para magawa ang trabaho. Nakuha ng kanyang mga magulang ang pahiwatig, at nagdahilan sila. Sinabi ng kanyang ama na may maagang round ng golf sa umaga kasama ang isa sa kanyang mga kasama. Iniwan sila ni Juan Carlos palabas, naaliw ang hindi planadong pagpupulong ng pamilya na natapos ng walang pagdanak ng dugo. Namamatay upang bigyan siya ng magandang kahulugan na payo, ang kanyang ina ay nagtagal sa pintuan habang ang kanyang ama ay nauunang naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Huwag mong hayaang makalusot si Ivana sa mga daliri mo, sabi ni Lois habang hawak niya ang mga kamay niya at marahang pinisil iyon. Asikasuhin mo kung ano man ang problema mo sa kanya. Galit na galit pa rin ako sa kanya, ma'am. Parang hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya, sabi ni Juan Carlos sa kanya. Bago ang araw na ito, handa na siyang mangako kay Ivana, handang ibigay ang puso sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya makita ang pagkakanulo sa kanya. Mahal mo ba siya? Tanong ni Lois. Tumango si Juan Carlos sa bawat paghinga ko. Then ay makikita mo sa iyong puso na patawarin siya, sabi niya sabay yakap sa kanya ng matagal. Alam kong nasasaktan ka at nagagalit at nabigo. Pero huwag mong hayaang hadlang ang mga damdaming iyon sa iyong kaligayahan. Tandaan mo hindi na lang sa'yo yun, dagdag pa ni Lois nang humiwalay sila. Isipin mo si Aiden. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na umaalis sa likuran kasama ang kanyang ama at ang kanilang sasakyan ay umaalis, ang mga salita nito ay mabigat sa kanyang isipan. Anak niya lang ang nasa isip niya simula nang malaman ni Juan Carlos ang kanyang pag-iral. Ang kanilang Cold War ay tumagal ng 3 araw. Mas matagal pa ito kung hindi nagpasya si Ivana na palakihin ang isang pares at harapin si Juan Carlos. Matapos suotin ang manipis na tile kasama ang lahat ng kanyang pacing sa labas ng kanyang opisina, sa wakas ay bunuti niya ang lakas ng loob at kumatok sa kanyang pinto. Alam niyang free siya. Na-cancel siya ng kanyang 11 AM at walang dahilan. Siyempre, dahil siya ang boss, hindi siya nagtanong dahil siya ay skating sa manipis na yelo tulad ng ito ay. Naghintay siya ng eksaktong 2 minuto para anyayahan sa loob. Ang walang katawan tinig ni Juan Carlos ay nagpadala ng eksibisyon sa kanyang gulugod, at pumikit siya, na inaalala ang lahat ng masasamang sandali na sinabi niya ng kanyang pangalan, ang paraan ng paghipo niya at halikan siya. God, sobrang nagnanasa sa kanyang mga halik na miss niya ang paraan ng pagtawag nito sa kanya ng princess. Panatilihin itong magkasama, sinabi niya sa kanyang sarili. Ang magambala ng napakalapit niya sa isang mahalagang negosasyon ay hindi ang pinakamagandang ideya. Kailangan niya ang lahat ng kanyang mga talino tungkol sa kanya para sa kanilang chat. Huminga ng matagal si Ivana bago niya binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Naupo si Juan Carlos sa likod ng kanyang messy desk, ang kanyang kurbata ay walang ingat na nagkalat sa tabi ng kanyang makapal na salansa ng mga file. Ang kanyang nakarolyong manggas ay nagpakita ng liwanag na namumulang buhok sa kanyang mga bisig, ngunit siya ay maglalaway sa ibang araw. Ang balbas, goodness, hindi ang pinaggapasan, ay gumagawa ng mga bagay sa kanya na hindi niya akalaing posible. Palagi niyang iniisip na kinasusuklaman niya ang buhok sa mukha. Boy, nagkamali ba siya? Ang 3 araw na pinaggapasan sa mukha ni Juan Carlos ay naging mas mapanganib para sa kanyang katinoan, at nang siya ay tumingala mula sa report sa kanyang kamay, at ang kanilang mga mata ay nagtama, naisip ni Ivana na mahihimatay siya doon sa harapan niya dahil lang sa pagkamis sa kanya. Maliban sa isang maikling text message kinaumagahan pagkatapos ng kanilang away, hinihingi ang lahat ng mga larawan at video ng kanyang anak, wala nang karagdagang komunikasyon mula sa kanya. Walang pagtatangkang makita si Aiden at walang paliwanag. Gusto mong makita ako. Ang kanyang mukha ay napakahalaga, ang kanyang tinig, bagaman, ay may isang gilid na hindi pa niya narinig sa ilang sandali, at alam niya roon, nagkaroon siya ng burol sa kanyang mga kamay.
Hindi pa siya nagsimulang patawarin siya ni Juan Carlos, at habang nakatayo siya roon, nakatitig pabalik sa kanya na may pangamba at kalungkutan, iniisip niya kung gagawin niya ito. So, siya ay humilig sa kanyang upuan, pinagsama-sama ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at dinala ang kanyang mahabang binti sa desk. Gusto kong pag-usapan ang custody agreement. Ngumiti siya, o hindi bababa sa sinubukan niyang gawin. Ngunit hindi ito kailanman naging mukha niya. Mabilis itong binaril ng kanyang kamatayan. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong pag-isipan ito? Nagpatuloy siya kahit na medyo nabigla siya sa maliit na kalamnan na kumikibot sa kanyang panghabang mas matagal siyang nananatili sa kanyang harapan. Tumagas ang kanyang mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi ko sa iyo, malapit ka nang makarinig mula sa aking mga abogado. Umaasa ako na maaayos natin ito nang hindi kinasasangkutan ng mga ikatlong partido, bulong niya, sumisingaw ang kanyang hininga sa kanyang dibdib sa matinding galit sa kanyang mga mata. Medyo huli na para dyan, sa tingin mo. Kumonsulta ka na sa iyong abogado. Makatarungan lang na ibigay mo sa akin ang parehong pribilehyo. Si Isaac ay hindi aking abogado. Tinulungan lang niya ako. Huwag mo na siyang babanggitin sa harapan ko. Napatigil si Juan Carlos, nagulat siya sa mga biglaang paggalaw, habang mabilis siyang nakumbinsi na lalapit siya at i-throttle siya, napaatras si Ivana ng ilang hakbang. Gayunpaman, nakakagulat, nanatili siya sa likod ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamao ay nakatanim ng matatag sa ibabaw. Alam niya ang tungkol sa anak ko, ungol niya. Ang hindi makatao na tunog na dumadagungdong sa kanyang lalamunan ay nagpalamig sa kanya gaya ng mga paratang na lumalabas sa kanyang mga mata. Alam ni Isaac Jones ang tungkol sa anak ko bago ko pa nalaman. Nakipag-date siya sa anak ko. Dinala niya siya sa park at alam ng Diyos kung saan. Paano ang impyerno ay na magkaroon ng kahulugan sa iyong ulo? Ang kalmado, pang-adultong pag-uusap na inaasahan ni Ivana ay bumaba sa 30 minuto ng malupit na mga akusasyon mula sa kanya at humihingi ng tawad mula sa kanya. I'm so sorry, Juan Carlos. Umiyak siya sa kanyang mga kamay, tumulo ang kanyang mga luha, sa wakas, 3 araw na ang pinakamatagal na kaya niyang magpanggap na okay siya. Alam kong mali ako. Nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali, at sinusubukan kong ayusin ito. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataong ayusin ito. Maaari mong tapusin ang kalokohang palabas na ito anumang oras, princess, at pinili mong hindi. I'm sorry. Iniyuko ni Ivana ang kanyang ulo sa kahihiyan. Kaya ako, sumagot siya. Makikipag-ugnayan sa iyo ang aking mga abogado sa lalong madaling panahon. Ngayon, kung wala ng iba, iminumungkahi kong bumalik ka sa iyong malikhaing plano para sa onboarding ni Miss Edwards. Natapos na ang meeting na 3 araw na ginagawa, at na-dismiss siya. Ngunit hindi siya tahimik na umalis dahil sigurado siyang umasa si Juan Carlos. Nagtagal siya ng 1 minuto, marahil 2, mas mahaba kaysa sa dapat niyang gawin. Wala na bang paraan para makapag-usap tayo? Tayong 2 lang. Nanatiling tahimik si Juan Carlos nang tumayo siya sa proposal. Wow, naisip ni Ivana. Katahimikan pa rin ang naging tugon. At isang napakalakas na isa doon. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat, inayos ang kanyang damit at inipit ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga bago siya lumabas ng kanyang opisina, nagdadasal na hindi siya madapa at ang kanyang mga luha ay hindi magtaksilan at bumagsak bago siya mawala sa kanyang harapan. Bumalik sa kanyang middle of nowhere na opisina, nakaupo siya sa manhid na hindi makapaniwala, paulit-ulit na nagre-replay ng kanilang usapan. Nakatitig pa rin siya sa kalawakan nang huminto si Clara upang ihatid ang schedule ng paglalakbay ni Juan Carlos para sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Ano ang dapat kong gawin dito? Tanong niya. I-pack ang kanyang mga bagahe at siguraduhing maayos ang kanyang mga dokumento sa paglalakbay, I guess. Sabi ni Clara. Bakit? Nagkibit balikat ang kaibigan niya. Ikaw ang bahala sa wardrobe niya, di ba? Of course, napangiti si Ivana nang maalala ang mga sinabi nito noong araw na ihatid siya pabalik sa lugar nila Matthew. Mahirap paniwalaan na 2 linggo pa lang ang nakalipas. Gaano kabilis magbago ang buhay at mga bagay.
Diretso siyang lilipad pagkatapos ng charity benefit, kaya ibig sabihin, dapat handa ka na. Tiningnan ko yung passport niya. May visa pa. Nagpatuloy si Clara, hindi napapansin ang kanyang pagiging manhid. Kailan ang benefit? Natigilan ang ibang babae, lumalim ang maliit na kunot sa kanyang noo. Ngayong Biyernes, umiti ng malungkot si Ivana. Umiti si Ivana. 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw, lilipad si Juan Carlos palabas ng bansa pagkatapos ng isang charity benefit na hindi niya alam dahil wala naman itong sinabi sa kanya, at 3 linggo na itong mawawala. Maliwanag, nakaupo pa rin siya sa kanyang lumang schedule dahil, sa kanyang kopya, walang binanggit na benefit kahit saan. Kung hindi dahil kay Clara ay hindi niya malalaman ang pangyayari. +1 ka ba niya? Tanong ni Ivana at napabuntong hininga siya. Nagdududa siya sa kaibigan niya. Hindi siya naka-attend sa mga work event kasama si Juan Carlos. Trabaho niya yon. Pero naghahanap siya at sinisikap na malaman kung pinalitan na siya nito. Umiling ang chief assistant. Hindi, akala ko ikaw. Hindi niya ako tinanong, sabi ni Ivana, sabay alis ng lungkot. I'm sure he will, sabi ni Clara at nagdahilan na habulin ang legal team para sa tinapos na nakontrata ng Lasso. Mag-isa muli, tiningnan ni Ivana ang kanyang stationery box at kinuha ang journal ni Gibby. Sa loob ng 15 minuto, pinagmasdan niya ang mga detalyadong notes ng dating assistant, na pamilyar sa mga protocol at pamamaraan sa paglalakbay ni Juan Carlos. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pamahalaan ang kanyang mga plano sa paglalakbay, at hindi niya maiwasang magpasalamat sa kanyang dating assistant para sa kanyang mga notes dahil hindi isang opsyon ang hindi pagtupad sa kanyang isang trabaho, lalo na noong nasa dogbox pa siya. Nagbabasa pa rin siya ng mga notes nang tumunog ang kanyang inbox, na nag-aalerto sa kanya ng isang email mula sa Thomas Blaine Incorporated, isang powerhouse law firm na kumakatawan lamang sa mga napakayaman. Paulit-ulit niyang binasa ang maikling tagubilin, umiling-iling sa hindi makapaniwala. Kinailangan ang kanyang presensya bukas sa ganap na 7 a.m. Mahigpit siyang hinimok ng isang George Whitman na dalhin ang kanyang legal team para sa tiniyak niyang magiging talakayan na kapwa kapakipakinabang. Pedabog na isinara ni Ivana ang kanyang laptop at humagalpak ng tawa. Wala man lang siyang abogado, kaya paano siya makakabuo ng isang buong team sa loob ng mas mababasa? Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono, wala pang 24 na oras. Tumingala siya at malungkot nang umiti nang tumama ang tingin niya kay Juan Carlos sa glass wall, buong puso niyang hinihiling na sana ay hindi niya ito ginawa. Si Ivana ay gumugol ng isang hindi mapakali na gabi, iniisip ang bawat posibleng senaryo. Ang kanyang isip ay nasa loob na ng mga malalawak na opisina ng Thomas Blaine Incorporated. Sa oras na umikot ang 5:00 ng umaga, siya ay lubhang nabalisa. Habang tumatagal ang kanyang gawain sa umaga at sinubukang magpanggap na tulad ng ibang normal na umaga ng Miyerkules, mas nagiging mahirap na pigilan ang pagnanais na ihanda si Aiden at tumakbo para dito. Siguradong hahabulin siya ni Juan Carlos, ngunit kung aalis siya ngayon, magkakaroon siya ng 3 oras na pagsisimula. Naglakad-lakad siya papunta sa kwarto ni Brenda habang nagto-toothbrush at nakatitig kay Aiden, payapang natutulog sa higaan nito. Siya ay lubos na mahila ito. Hindi siya kukuha ng maraming gamit. Isang overnight bag lang at nagping ang phone niya sa kwarto niya, at kinuha niya iyon. Bumagsak ang puso niya nang mabasa niya ang maikli ngunit matatag na text ni Juan Carlos. Huwag mo nang isipin yon. Psychic ba siya? Paano niya nalaman na iniisip niyang laktawan ang bayan? Kilala niya ba siya ng husto? Ano ang naging mahalaga? Habang sinusubukan pa rin niyang makakuha ng tugon, nagpadala siya ng follow-up na mensahe, na humihingi ng bagong larawan ng kanyang anak at ang numero ng telepono ni Brenda. Hindi niya pinansin ang kahilingan nito sa litrato dahil naipadala na niya sa kanya ang lahat ng 1,000 larawan at video ni Aiden. Ngunit ipinadala niya sa kanya ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng yaya nang hindi tinatanong kung bakit kailangan niya ang mga ito. Kung kakaunti ang sinabi niya sa kanya, mas mabuti.
Inihagis niya ang telepono sa kama at pumasok sa loob ng banyo para kumuha ng pinakamatagal na shower sa kasaysayan sa isang walang saysay na pagtatangka na maantala ang hindi maiiwasan. Sa oras na lumabas siya, nakasuot ng itim na power suit ng Marc Jacobs, isang ipinuhunan niya kamakailan sa kabila ng mga hiyawan ng kanyang bank account, siya ay isang bundle ng nerbiyos, handang sumuko sa kanyang magarbong sapatos. Tinawagan niya ang kanyang ama habang papunta sa business district. "Ivana, okay na ba ang lahat?" Si Steve ay gising na gising at alerto kahit lampas 6:15 AM pa lang. Palagi siyang nasa ganitong oras ng umaga. Parehong umaga ang mga magulang niya. Isang magandang katangian na hindi niya namana sa kanila. "Daddy, malapit ko nang isasara ang pinakamahalagang deal sa buhay ko, at natatakot ako." Naluluhang sabi niya. "Anong klaseng deal, honey? Hindi ako makakapasok ngayon, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Maghahatid sana ako ng legal counsel, ngunit ang tanging kakilala kong abogado ay nasa labas ng bayan, nagtatrabaho sa isang kaso ng divorce." Magpapatuloy pa sana siya sa pagsasalita, ngunit ang kanyang ama ay malumanay na pumutol. "Ivana, makinig ka sa akin, mabagal na paghinga, honey," tinuro niya ito sa kanyang dulo, at natagpuan niya ang kanyang sarili na sumusunod sa kanyang mga tagubilin at pinipilit ang kanyang mga baga na huminga ng paisa-isa. "Kailangan mo ba akong sumama sa'yo? You know I'm a hell of a negotiator," sabi ni Steve na walang bakas ng pagmamataas sa boses. Simpleng nagsasabi lang siya ng mga katotohanan, at medyo napangiti si Ivana dahil iyon nga ang dahilan kung bakit siya tinawagan nito. Ang mga lecture niya sa economics ay hindi mapuno sa kapasidad dahil sa kanyang kagwapuhan at karisma. Ngunit hanggat gusto niyang makasama siya sa silid, nakikipag-away sa tabi niya, umaasang makakarating siya sa buong bayan sa loob ng wala pang 30 minuto ay isang kaunting tanong, lalo na kapag nagsisimula na ang trapiko. "Okay lang dad, kalahating oras na lang ang meeting," sagot ni Ivana na mas bumuti na ang pakiramdam niya. Bago pa masira ang relasyon nila ng mga magulang ay mas naging close siya dito at hindi niya namalayan kung gaano siya na-miss siya hanggang ngayon. "Makinig ka sa akin, anak," matigas na sabi ni Steve sa kanyang pagtatapos. "Pagpasok mo doon, panatilihing malamig ang ulo at takpan ang iyong emosyon." "Okay," tumango si Ivana na parang nakikita siya. Parang simple lang. Suriin ang kanyang mga emosyon sa pintuan at ipanalangin na huwag siyang udyukan ni Juan Carlos na mawala ang kanyang katinoan. "Tandaan ang taktika ng manok?" tanong ni Steve. Siya ay, ngunit malabo bagaman. Kung mayroong higit sa isang opsyon. Nagpatuloy ang kanyang ama sa kanyang mabilis na pagre-refresh, at lubos na nagpapasalamat si Ivana. "Palagi mong pinipili ang sukdulan upang pilitin ang kabilang partido na umatras at muling suriin ang kanilang mga hinihingi. Pero paano kung kabayaran ko ang lahat, Dad? Paano kung hindi sila umatras? Hindi nila ito dadalhin sa mesa ng walang dahilan. Kung meron man, kalahati ng laban mo ang nanalo," paniniguro ni Steve sa kanya. Ibinaba ni Ivana ang tawag sa kanyang ama, mas nakaramdam siya ng pagkabalisa kaysa bago niya ito tinawagan. Hindi siya sigurado sa diskarte nito, ngunit nang walang abogado sa kanyang tabi, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa crash course ng kanyang ama. Ang Blaine on One, ang 50 palapag na gusali na tirahan ng libo-libong matataas na abogado na nagmamahalan lamang sa matataas na antas ng lipunan, ay kahanga-hanga gaya ng inaakala ni Ivana. At ang amoy ng luma at bagong pera ay tumama sa kanya pagkapasok niya sa loob ng lahat ng salamin na istruktura. Isang paralegal na walang karanasan sa korte ngunit sapat na kumpiyansa upang manalo kahit na ang pinakamahirap na kaso ang dumating upang salubungin siya sa lobby. Ang mga kalahating pusong pagpapakilala ay ginawa. Hindi kailangan ng sincerity dahil hindi na sila nagkita muli. Ngunit sa loob ng 5 minutong itinaas siya sa itaas na palapag, mabilis siyang dinala ni Cindy upang mapabilis ang mga paglilitis sa araw na iyon. Depende sa kung gaano kabilis ang kanilang ginawa upang maabot ang isang agreement, ang lahat ay matatapos sa loob ng 45 minuto, o maaari itong tumagal ng buong araw kung si Ivana ay napatunayang isang mabigat na negotiator.
Ngunit isang bagay ang tiyak, sa oras na umalis siya, gayunpaman huli na, magkakaroon ng isang agreement sa lugar. Handa nang sumuko si Ivana mula sa lahat ng kanyang pagkabalisa sa oras na ihatid siya ni Cindy sa loob ng eleganteng naka-deckout na sulok na boardroom sa 50th floor. 3 tao, 2 lalaki at 1 babae, marahil ay mga abogado, ang nakaupo sa isang gilid ng mahaba at itim na mesa, na may linya na may mga mukhang importanteng documents at refreshments. Isang malinis na ahit na si Juan Carlos na mukhang makasalanan sa suot niyang itim na 3-piece suit, ay inayos ang sarili sa likod ng silid, malayo sa lahat ng kasiyahan. Pasado 7 AM pa lang pero sumusubo na siya ng isang baso ng alak sa kamay, at isang punong bote pa ng Hennessy ang umupo sa harap niya. Napalingon sa kanya ang 4 na pares ng mga mata nang isara niya ang pinto sa likuran niya. At dito na po, nagtatapos ang part 53 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.